Nagsimula na naman ang pasukan, kaya karamihan sa mga kadama dito, maaga na ring nagigising tulad ko. 5:30 pa lang ng umaga at heto, nagluto ako ng pancake para sa baon ng alaga ko. Simple lang ang kinakain ng mga bata dito, hindi gaya namin noong mga bata kami na kanin o pritong tuyo o kaya itlog ang lagi naming binabaon araw-araw. Strawberry ang paboritong prutas ng alaga ko. Araw-araw, iba't ibang klaseng prutas ang inihahanda ko para sa kanya. Kung hindi naman pancake, ay gumagawa ako ng sandwich para sa kanya. Ito naman ay baon din ng amo kong babae. Sinamahan ko lang ng konting biskwit at ready na. Ang nakasanayan kasi nilang breakfast dito ay yung mga pagkaing magaan lang sa tiyan. Hindi gaya sa ating mga Pilipino na 3 times a day talaga tayong kumakain ng kanin. Pero ako ngayon, sinasanay ko na rin ang sarili ko na simpleng tinapay na rin at kape ang pinang-uumagahan ko para makapag-umpisa ako ng maaga sa paglilinis ng buong bahay. Nang sa ganon, maaga din ako makatapos. Tuwing umaga, dahil nakaalis na yung amo kong babae at yung anak niya, sisimulan ko na rin ang trabaho ko. Habang natutulog naman yung amo kong lalaki sa kwarto nila, dahil 9:30 pa siya ng umaga gumigising at siya naman ang susunod na aalis para magtrabaho. Sinalang ko nga muna itong mga labahin habang hindi pa ako nakakapagsimulang maglinis. Buti na nga lang at ganitong klaseng washing machine ang gamit namin dito. Kaya habang naglalaba ay sabay ko ring natatapos ang iba ko pang mga gawain. Madali lang naman gamitin to. Sa training pa lang sa TESDA, itinuturo na nila kung paano gumamit ng ganitong klaseng washing machine. Isaset mo nga lang siya at siya nang bahalang maglaba, magbanlaw at magdryer sa sarili niya. Kaya habang nga naghihintay na matapos ay sisimulan ko na rin ang maglinis ng bahay. Hindi naman kalakihan ang bahay ng amo ko, kaya mabilis kong natatapos ang lahat ng gawain ko dito. Bale 3 kwarto lang pala ang nililinis ko araw-araw. Kasi ang master bedroom nila ay once a month niya lang pinapalinis. Yun nga lang, siguradong naipon na naman ang mga alikabok at mga buhok na nagkalat sa kwarto nila tuwing nagpapalinis. Ito naman ay ang playroom na hindi naman masyadong nagagamit dahil sa sala lang naman ang lagi nilang tambayan kasama ng anak. Ito naman ang pangalawa sa sala na nililinisan ko. Ginagamit lang nila ito kapag may bisita. Yung kabilang sala ay tapos ko nang nilinisan, kaya ang isusunod ko naman ay yung kwarto ko. Iisa lamang ang anak ng mga amo ko, kaya wala akong maraming kwarto na nililinisan. Ganon din ang labahin nila. Sa isang linggo nakakadalawang basket lang ako. Kung minsan nga isang basket lang dahil hindi naman sila araw-araw naliligo. Ito naman ang kwarto ko. Syempre kasabay na rin yan ang paglinis ko ng buong bahay. Kanina ay inuna ko pala na winalisan ang buong bahay bago ako nagmap. Natapos na rin akong nagpunas ng mga gamit nila, ganon na rin ang mga salamin. Natapos ko na rin hinugasan ang lahat ng ginamit ko sa pagluluto. Ganoon din ang mga pinagkainan nila kagabi. Mga 11 o 12 PM pa kasi sila nagdi-dinner dito. At ang mga oras na yan ay pahinga ko na. Kaya hindi na nila ako iniustorbo na pagsilbihan sila dahil mas maaga akong nagigising kaysa sa kanila. Bali 3 CR din ang nililinis ko dito araw-araw. Pero kapag sinumpong ako ng katamaran every 2 days saka ko pa nililinisan. Ang alaga ko lang kasi ang hindi malinis gumamit ng CR. Kaya yung CR niya ang talagang chinecheck ko araw-araw. Alam nyo ba na itong nakaraang linggo ay talagang namumula na ang dashboard ko. Bihira na din kasi akong nakakapag-upload ng mga videos. Di gaya nung una na nakatatatlo o 4 na video pa akong ina-upload sa isang araw. Minsan talaga dumadating tayo sa punto na gumigising tayo isang umaga na nakakatamad. Minsan maiipunan din tayo ng mga pagod, puyat. Kailangan din kasi natin ng break sa lahat ng bagay. Kung napapagod ka na, magpahinga ka lang, di ba? Kahit nga ang makina kailangan din ng pahinga. Dahil kapag dire-diretso mo itong ginamit ay maaaring masisira. At mas lalong hindi mo mapapakinabangan kapag nangyari yon. Syempre, ganun din sa katawan natin.
lalong-lalo na ang isip natin. Sa dami ng mga pinagdadaanan nating problema araw-araw, kailangan i-refresh din natin paminsan-minsan. Minsan i-relax mo yung isip mo, umiwas sa pag-iisip ng kung ano-ano. Pero hindi ibig sabihin na kapag nagpahinga ka na ay hihinto ka na. Siyempre tuloy pa rin ang buhay, masyado nang malayo ang nilakad natin. Masasayang ang lahat ng yon kapag hindi ka nagpatuloy. Kapag napaghihinaan ka na ng loob, isipin mo lang ang mga mahal mo sa buhay at ang lahat ng pangarap mo. Doon ka huhugot ng lakas. At dahil nga nakapagpahinga ka ng tama, meron ka na namang bagong lakas na gagamitin sa pagsisimula sa panibago na namang araw. At sigurado ako na mas makakapag-isip tayo ng tama at maganda kapag fresh na fresh ang isipan natin. Kaya ano man ang pinagkakaabalahan mo ngayon, mahirap man o madali, tuloy ka lang. Kung pagod ka na, magpahinga ka lang. Pero wag kang susuko.